Pero, mensahe ko sa mga baguhan. Hi mga ka-farmers, magandang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa aking channel. For today's video, samahan niyo po ako mga ka-farmers dahil ako po ngayon ay magbibigay po ng iron sa akin pong isang baboy inahin na ngayon po ay 85 days old na po siyang nagbubuntis. Ayan. So bago tayo magpatuloy, kung ikaw po ay bago pa lang sa aking channel, kung hindi ka pa ho nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na po and hit the bell ring for more upload. Ayan guys, so bago tayo mag-proceed, magbabadla ako ng feeds ha, gestation feeds, para pagkatapos natin mag-aruga sa kanila, sa patining ay sa sow I mean, diretso na tayo magbigay ng pagkain. Yan. So bibigyan natin sila ng maliwalas na pag-alaga ngayon. Isa, dalawa, tatlo, apat. 1 kilo. Isa, dalawa, tatlo, apat. Migahod na po ng babuya. Excited man guys. Takpan natin. And then, lagyan ng tubig. Yan. So, ito ay malinis na tubig. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay? Lagyan natin ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement ha. Para habang nagpapaligo tayo sa inahin guys, mababad tong feeds para lumambot. Kailangan na kasi guys magbigay ng iron ngayon sa akin pong baboy inahin na isa na buntis, dahil siya po ay mabot na ngayon sa 85 days na gestation stage. Ayan guys, paliguan muna natin si inahin bago tayo magbigay ng iron kasi injectable po ating gagamitin ngayon. 3 days po guys, walang paligo aking mga baboy kasi malamig ang panahon. Pero ngayon po ay kailangan paliguan kasi magturok tayo ng iron sa isang inahin. Atin muna palang tanggalin yung ano guys, dito ang mahiwagang stopper. Yung sa kabila rin. Meron ng harang guys oh. Ginawan ko na ng harang. Tanggalin ko lang yung stopper. Ayan. Para ma-drain ang tubig na nasa pasungan no. Yan, paliguan ko lang saglit ha mga ka-farmers. Kasi po 3 days wala silang ligo guys. Simula nung lumamig ang panahon, wala silang paligo. Ngayon pang 4 days kailangan ko na po silang paliguan, dahil magbigay tayo ng iron eh, injectable na iron. Ito naman isa, paliguan din natin. Yan. Ayos na. Basa ng katawan. Atin na po isama ang paglinis sa sahig ko ano. Kasintabi lang ho sa mga kumakain dyan ha. Hoy, gutom ka na? Gutom na kayo?
Okay? So sa ngayon po mga ka-farmers, hindi na po ako mag-brush sa kanila kasi nga nagmamadali tayong mabahagi sa inyo ang ating munting idea ngayon ha. Okay, ang fatteners mamaya na yan. So dito guys, atin po munang lagyan to ng alcohol pala kasi naubusan tayo ng alcohol sa stock natin. Guys, pasensya na ha, talagang maingay yung mga baboy ko dito pag gutom. Okay, yan. Beginners, tandaan po natin, yung ating mga baboy inahin, kailangan bigyan ng iron. Okay, nasaan na yung ating syringe. Ito. Yan. Dike, relax, relax. Kalma ka lang. So ito guys, gamit ako ngayon ng karayom na 1 inch. Yan. Diretsuhin ko na. Ito po ay mainit na tubig. Ito po mainit, mainit na tubig. Lapuan natin. Yan. Beginners, mahalagang bagay. Kailangan nating linisin ang ating mga gamit. Okay. Naugasan ko na to guys kanina sa malamig na tubig Umusok pa guys Ayan. Siyempre, atin pong palamig-lamigin. So dahil inahin, gagamit tayo ng syringe na ito. Anong gauge ba to? Gauge 18. 1 inch na size kasi may mga half inch nito. Okay. Disclaimer lang, ang mga simpleng idea na aking ginagawa sa aking babuyan ay ayon lamang sa mga turo ng aking brand technician noon at ginagawa at ina-apply ko ngayon sa aking mga baboy kasi busy po siya, and then ako na lang po ang gumagawa ng injection sa ayon ngayon sa aking mga baboy, I mean sa inahin, no? Okay? So ito na guys, gagamit tayo ngayon ng iron dextran Ginvit, no? So sabi sa eksperto, 5 ml ang ibibigay natin sa isang baboy inahin pagsapit ng 85 days old since pabulog sa kanya. $5 ml. Okay. Kailangan ko guys mag-usog ng gamit kasi nasa nasa daanan yung aking gamit So bago ko makalimutan to, ilagay ko muna ang aking stopper kasi magbigay tayo ng pagkain. Mas maganda kasi beginners pag nag-inject sa inahin, kumakain ng baboy. O, dito ka. Diki. Urong ka. Ito. Ito guys, pang-uto sa baboy. Halika, dali. Yan. Ito. Halika. Huwag kang gumawa ng hindi maganda ha. Malaki ang ngipin mo. Okay. Hi mga ka-farmers, happy farming po sa ating lahat. Ito guys ang pampinuburing babuyan ko, talagang ito ang katotohanan dito sa kalagayan ko ha. So dahil kumapa tayo ng isang bagay,
kailangan magbanlaw o maghugas ng kamay. Dito na lang guys. May drainage naman eh. Ay, di kayo, kakahot na ni mo, ay. Okay. O, ito na. Kainan time. Dali, dali. Tabi ka, tabi. Ang bait ng mga inahin nyo guys, oh. Salamat sa Panginoong Diyos dahil binigyan niya ako ng 2 baboy inahin. Mahaba-haba rin po ang alaga natin sa baboy inahin pag nagsimula tayo sa biik. No, abutin ng 1 taon eh bago tayo magkaroon ng produkto. Pero okay lang kahit ganon. Basta sipag at tiyaga lang ang susi. Then kapit sa taas. Oh. Ayan, yung isa. Para patas, para tumahimik, bigyan din po natin, ano? Oh, excited siya, oh. Excited, oh. Usog ka muna, usog. Yan. Pero guys, ang aking bibigyan ngayon ng iron, yung isa lang ha, yung unang pinakain ko. Kasi ito, 71 days pa lang to eh, na nasa gestation stage. So wala pa siya sa 85 days na gestation stage. Yan. Okay. Tara. Let's go. Guys, linawin ko lang, hindi po ako expert, hindi po ako magaling, hindi po ako bihisa sa pag-alaga ng baboy, lalo na sa pag-inject. Pero, mensahe ko sa mga baguhan, no? Ang sabi ng technician ko sa akin noon, naalala ko sa second batch fatteners pa lang meron ako noon, sabi niya, basta pumasok ang gamot, ang bakuna o ang gamot sa baboy, kahit mabagal, okay lang po yan. Okay? This is intramuscular injection. Mga ka-farmers, advance ko lang pong sabihin sa inyo na ginawa ko po ang 5.2 ml na iron na pinasok ko dyan sa sirens ko dahil nga po alam ko na hindi po talaga maiiwasan na meron pong tapon or meron pong lumalabas or may lalabas na iron sa akin pong ituturok ngayon. Dahil nga po hindi ko rin gagawin ang sobrang bilis ng pagturok sa baboy dahil po maiwasan na bigla siyang ma-stress kaagad-agad. Ayan, so atin pong panoorin mga ka-farmers. Okay, so ganun lang po mga ka-farmers. Tapos na po. Ang sinabi ng mga eksperto, ang ating baboy inahin po, kapag po busong yan or buntis, napakalaking tulong na sila ay ma-injectan natin ng iron sa ating nasabi kanina na 85 days old na nagbubuntis siya dahil para po matulungan siya na maiwasan ang anemia. Hindi lang po ang isang baboy inahin na nagbubuntis na ating binigyan ng iron na matulungan siya, kundi pati na rin po ang kanyang mga biik na binubuntis ay matutulungan din sa pamamagitan na ma-absorb din sa kanyang mga biik ang iron na binibigay natin o nabigay natin sa inahin. Kasi konektado pa yan siya o sila sa katawan ng baboy inahin. So kung ano ang mga vitamins na ating binibigay sa ating baboy inahin panahon nagbubuntis, kung ano yung mga binibigay natin sa kanila, ay pati yung mga biik niya or mga biik ng inahin ay magkakaroon din po ng magandang pangyayari. So ganyan po ang simpleng paliwanag natin dyan na sinabi rin ng mga eksperto. So mga ka-farmers, dagdag ko lang to ha, ang record ko. Ayan. So ito pong ginawa kong record na handwritten ko lang po. Ang date of breeding na nakalagay is or was July 31, 2024. So, ang October 24, 2024, yan po ang ngayon, no? Ngayon, 85 days na nagbubuntis. So, nag-inject tayo ng iron 5 ml intramuscular injection. Yan po ang IM.
Itong nakalagay sa baba na November 8, 2024, yan po ang schedule ko na purgahin ko ng Latigo 1000 10 grams isang sachet na yan. Ito po ang inahin na ito. Schedule ko po yan. Ayan. Then pagsapit po ng November 22, ito po ay due date ng baboy inahin na to. Ngayon mga ka-farmers, lalagyan po natin ng or babanlawan natin yung aking gamit ha. So malamig na tubig, ating palanguyin ang aking pong mga karayom. Ang gamit po ano? Yan. Kailangan po ating pong linisin ang ating mga gamit sa babuyan. Hindi lang po yung mga dustpan, mga walis, kung ano pa man yung ating mga ginagamit sa pag-alaga ng baboy. Yung tungkol sa pagbabakuna, gamitan mga syringe, pag-inject ng vitamins, iron at iba pa, kailangan po malinis ha. Before and after sa paggamit natin. Yan. Tapos ating babanlawan ng mainit na tubig. Aligam-gam na siya guys. Kailangan to eh. Kailangan tong gawin natin sa ating pag-alaga ng baboy. Okay. Warm water. Yan, tanggalin po natin ang karayom. Okay. Lagay natin sa lagayan. Shout out po muna kinakabayang Gina Tubianusa watching from Northern Samar, kay Inhinyerong Probinsyano Michelle Watin Balagtas, Angie Soto watching from Southern Leyte, Janet Bacornay, Annalisa watching from Palawan, kay Leonila Labitan, Mascarinas Papan, Dave Mark, Lard Jason at sa inyong lahat viewers, shout out po sa inyo. Guys, pahintulutan nyo po muna akong i-share ito ang sinabi ni or concern po ni kabayang Angie Soto. Sabi niya, Kuya Dudong, pwede makapangayo sa feeding guides nimo? Pwede daw ba manghingi ng feeding guides ko? Ayan, so si kabayang Gerald Cesar Torni or Tornia, sabi din, Sir, pahingi ng feeding guide mo please. Salamat na marami. Beginners, nandyan po sa description ang link ng feeding guide para sa fatteners at sa gelt or dumalagang baboy na maaari pong makakatulong sa iyo para po sa iyong mga baboy fatteners mula biik hanggang finisher stage, at kasama din po dyan ang feeding guide ng isang dumalagang baboy or inahin. Sana po makatulong yan sa inyo para po sa inyong mga baboy. So mga ka-farmers, i-clarify ko lang ng konti ang ginawa natin ngayon sa aking baboy inahin na to ay nagbigay po ako ng 5 ml na iron. Today ay 85 days old po siya sa kanya pong gestating or gestation stage. And then ang susunod guys na akin pong gagawin sa binigyan ko na or sa inahin na binigyan ko ng iron ay ang pagpupurga na naman pagsapit niya po ng 105 days old po na kanya pong pagbubuntis. Yan po ang isa sa mga ginawa kong record sa akin pong baboy inahin. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agri-Vet stores nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agri-Vet Lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description, o pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. Matapos tayong nagbigay ng iron sa ating baboy inahin, sunod natin magbigay ang feeds para sa fatteners. Hay, Diki, dito ka, dali. Hay, ihi pa siya. Ayan guys, salamat po sa inyong pagpanood sa video na ito. Subscribe and hit the bell ring for more upload. God bless po sa ating lahat mga ka-farmers, and peace out everyone.